Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Para sa most essential learning competencies, nasusuri ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Ang araling ito ay tumatalakay sa uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Matapos mapasok ng mga Amerikano ang kapuluan ng Pilipinas, sila ay nagsimulang magtatag ng pamahalaan noong 1898. Ang pamahalaang militar na naitatag noong taong iyon ay isang paghahanda upang maisaayos at mapanatag ang kanilang pananatili sa bansa. Noong panahong iyon, binigyang pansin ng mga Amerikano ang pangangailangan na ayusin muna ang sitwasyong pangkapayapaan sa Pilipinas, kaya naman dalawang uri ng pamahalaan na naitatag sa bansa, ang pamahalaang militar at sibil. Sa araling ito, inaasahang masusuri mo ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Mailalarawan ang pagkakaiba ng uri ng pamahalaan at mapahahalagahan ang hangarin ng mga Pilipino na matamo ang kalayaan mula sa mga Amerikano. Sa pagsisimula ng ating talakayan, ay unahin nating gawin ang pagsasanay bilang isa. Isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung tama ang isinasaad ng pangungusap. Isulat ang mali kung ito ay mali at palitan ang salitang may salungguhit upang maitama ang pangungusap. Unang bilang, si General Wesley Merritt ang kauna-unahang gobernador sibil sa bansa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Dahil hindi si General Wesley Merritt ang kauna-unahang gobernador sibil sa bansa, kundi si William Howard Taft. Pangalawang bilang, sa pamahalaang militar, ang pinuno ay ang gobernador militar na kung saan ang kapangyarihan niya ay tagapagpaganap, tagapagpatibay ng batas, at tagapaghukom. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, sa ilalim ng pamahalaang sibil, ang mga Pilipino ay nabigyan ng pagkakataon na makalahok sa pamahalaan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-apat, ang mga Pilipino ay hindi pinayagan ng mga Amerikano na mamahala sa sariling bansa kahit sila ay may sapat na kaalaman. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At panglima, naunang naitatag ang pamahalaang sibil bago ang pamahalaang militar. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Dahil hindi pamahalaang sibil ang naunang naitatag, kundi ang pamahalaang militar ang unang naitatag. Ngayon ay talakayin na natin ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Ang unang naitatag sa panahon ng Amerikano ay ang pamahalaang militar. Itinatag ang pamahalaang militar ng mga Amerikano sa bansa noong Agosto 14, 1898 sa pamumuno ng isang gobernador militar.
Itinatag ang pamahalang ito upang tuluyang wakasan ang panganib na dulot ng mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban at makapagdala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Ang kautosang pagbuo ng pamahalaang militar ay nagmula kay Pangulong William McKinley. Si General Wesley Merritt ang kauna-unahang gobernador militar na sinundan ni General Elwell Otis at General Arthur MacArthur. Ang kapangyarihan ng gobernador militar ay tagapagpaganap, tagapagpatibay ng batas at tagapaghukom. 3 taon lamang ang itinagal ng pamahalaang ito. Ang sumunod naman na naitatag ay ang pamahalaang sibil. Ang susog Spooner na ipinanukala noong 1901 ni Senador John Spooner ang nagbigay daan upang palitan ang pamahalaang militar sa pamahalaang sibil. Ito ay pinasinayaan noong Hulyo 4, 1901 at itinalaga si William Howard Taft bilang gobernador sibil. Sa pamahalaang ito, nabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makalahok sa pamahalaan. Patakarang pasipikasyon at kooptasyon. 2 patakaran ang ginamit ng mga Amerikano sa pagsisimula ng pananakop nila sa Pilipinas. Una na rito ang patakarang pasipikasyon na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Dahil dito, ipinatupad ng mga Amerikano ang sumusunod na batas. Una, Batas Sedisyon. Ipinasa ito ng Philippine Commission noong Nobyembre 4, 1901 na kung saan ipinagbawal ang anumang pagpuna at paglaban sa pamamahala ng mga Amerikano, kaparusahang kamatayan o mahabang pagkakabilanggo ang sino mang lumabag sa batas na ito. Pangalawa ay ang Batas sa Rekonsentrasyon. Layunin ng batas na ito na masukol ang mga gerilyang nagtatago sa mga liblib na pook o pamayanan. Pangatlo, Batas sa Watawat. Sa batas na ito, ipinagbawal ang pagwawagayway ng bandilang Pilipino sa anumang pagkakataon o saan mang lugar sa bansa mula 1907 hanggang 1918. Pang-apat, Batas Brigandage. Ipinagbawal ang pagsapi ng mga Pilipino sa mga pangkat na tahasang tumututol sa pananakop ng mga dayuhan. Pagkabilanggo ng 20 taon o higit pa o kamatayan ang kaparusahan nito. Samantala, ipinatupad ang patakarang kooptasyon upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Sa pamamagitan ng patakarang ito, unti-unting pinalitan ng mga Pilipino ang mga Amerikanong nanungkulan sa pamahalaan. Nabigyan din ang mga Pilipino ng pagkakataong makilahok sa pamamalakad ng pamahalaan. Napasailalim sa mga Pilipino ang pamahalaang lokal ng bansa. Naigawad din ang karapatang bumoto ng mga lalaking may 23 taong gulang na nakababasa at nakasusulat. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 2. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, bakit nauna ang pagtatatag ng pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil? Para sa aking kasagutan, naunang itatag ang pamahalaang militar dahil itinatag ang pamahalaang ito upang tuluyang wakasan ang panganib na dulot ng mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban at makapagdala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Pangalawang tanong, ano-ano ang 2 patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa? Ano ang pagkakaiba nila sa isa't isa? Ang 2 patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang una ay ang patakarang pasipikasyon na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipino at ang pangalawa ay ang patakarang kooptasyon upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa sa katapatan sa mga Amerikano. Pangatlo, sa panahon ng pandemya ng COVID-19,
Anong batas ang ipinatupad ng pamahalaan upang mapababa ang bilang ng mga pasyente na nakakapitan ng virus? Isinabatas ang Republic Act 11469, kilala din sa pamagat na Bayanihan to Heal as One Act, noong 23 ng Marso 2020 na nagdedeklara ng isang national health emergency sa buong Pilipinas dahil sa panganib ng COVID-19. Para naman sa pagsasanay bilang 3, paghambingin ang patakarang kooptasyon at patakarang pasipikasyon gamit ang talahanayan sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unahin natin ang patakarang kooptasyon. Ang patakarang kooptasyon ay upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Sa pamamagitan ng patakarang ito, unti-unting pinalitan ng mga Pilipino ang mga Amerikanong nanungkulan sa pamahalaan. Ang sumunod naman ay ang patakarang pasipikasyon. Ang patakarang pasipikasyon na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Para naman sa pagsasanay bilang 4, pagtukoy ng konsepto. Isulat ang konsepto na inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Una, itinatag ang pamahalang ito upang supilin ang mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban sa bansa. Tukuyin ang konsepto nito. Magaling! Ito ay pamahalaang militar. Pangalawa, ipinatupad ang batas na ito upang masukol ang mga gerilyang nagtatago sa mga liblib na pook o pamayanan. Anong konsepto ito? Magaling! Ito ay batas rekonsentrasyon. Pangatlong bilang, ipinatupad ito upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Anong konsepto ito? Magaling! Ito ay batas kooptasyon. Pang-4, ipinanukala ang susog na ito na nagbibigay daan upang palitan ang pamahalaang militar sa pamahalaang sibil. Anong konsepto ito? Magaling! Ito ay susog spooner. At pang-5, kaparusahang kamatayan o mahabang pagkakabilanggo ang sino mang lumabag sa batas na ito. Anong konsepto ito? Magaling! Ito ay batas sedisyon. Para naman sa pagsasanay bilang 5, isa-isahin ang hinihingi ng mga sumusunod. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Ibigay ang 2 uri ng pamahalaan. Ano ang mga ito? Magaling! Ang mga ito ay pamahalaang sibil at pamahalaang militar. Para naman sa bilang 3 hanggang 5, mga naging gobernador militar sa bansa. Sino-sino ang mga ito? Tama! Ang mga ito ay sina General Wesley Merritt, General Elwell Otis, at General Arthur MacArthur. Para naman sa bilang 6 hanggang 7, ano ang 2 patakaran na ipinatupad sa bansa? Magaling! Ang mga ito ay pasipikasyon at kooptasyon. Para naman sa mga bilang 8 hanggang 10, mga batas na ipinatupad sa patakaran ng pasipikasyon. Magaling! Ang mga ito ay batas sedisyon, batas rekonsentrasyon, at batas sa watawat. Para naman sa pagsasanay bilang 6, sumulat ng sanaysay tungkol sa hangarin ng mga Pilipino na ganap na makamit ang kalayaan ng bansa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sa gawaing ito ay sumulat kayo ng isang sanaysay ayon sa ating napag-aralan. Tandaan, unang ipinatupad ang pamahalaang militar sa bansa.
Ang susog spooner ang nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng Amerika na magtatag ng pamahalaang sibil sa bansa. Patakarang kooptasyon at pasipikasyon ang ipinatupad sa bansa. Sa ilalim ng patakarang pasipikasyon, ang ilan sa mga ipinatupad ang Batas Sedisyon, Batas sa Watawat at Batas Rekonsentrasyon. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 7, puna ng sagot ang patlang. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Una, ang kautusang pagbuo ng pamahalaang militar ay nagmula kay... Magaling! Ito ay nagmula kay William McKinley. Pangalawa, si Patlang ang itinalagang gobernador sibil sa pamahalaang sibil. Sino siya? Magaling! Si William Howard Taft. Pangatlo, sa Patlang, ipinagbawal ang pagwawagayway ng bandilang Pilipino sa anumang pagkakataon o saan mang lugar sa bansa. Ano ito? Tama! Ito ay Batas sa Watawat. Pang-apat, patlang taon lamang ang itinagal ng pamahalaang militar. Ano ang tamang sagot? Magaling! 3 taon lamang. At pang-5, ipinatupad ang patlang na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Ano ang ipinatupad? Magaling! Ipinatupad ang pasipikasyon. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!